100 milyong piso. Pero wala pang isang taon mula nang gawin ito. Bakit biglang gumuho ang flood control project? Lawan niya po nangyari. Ay, delikado na. Kasi kaya halika bakit kitang kulot. Pong kalalam. Wag na po ining bakal gagawan do. Ay, may umuya pa pong crack. Balang kayo mamakbong niya pa po siguradong magtuagyarin po ini. Kaya mga residenteng nakatira sa gilid nito, kinailangang lumikas dahil sa panganib. Ali na kayo babadutod ken, delikado po to. Pating balay manakbag. Nawagan kami po, kaya ang ginawa, Diyos ko po sa masa niya, makakalunos na po rin tao gini. Karakal daw po madamage. Yung design ninyo, bakit gumuho ng ganito? Sayang po tong project, no? Sayang yung pera. 100 meters ang haba ng retaining wall na ito. Itinayo para hindi bumaha dito sa bayan ng Arayat sa oras na tumaas ang tubig sa ilog. Pero matapos lang ang higit isang taon, gumuho na ang bahaging ito ng retaining wall. Nakuha ng reporter's notebook mula sa DPWH, nakasaad na nagkakahalaga ang retaining wall ng 91.6 million pesos. February 2023 nang simula ng DPWH ang proyektong Flood Management Program, Rehabilitation of Flood Mitigation Facilities within Major River Basins. Idineklara itong 100% completed noong October 2023. Nagmula ang pondo sa General Appropriations Act o GAA o Kaban ng Bayan. Wala. Bakit hindi ninyo alam? Bago po itayo itong retaining wall, almost 100 million pesos pa naman. Bakit hindi nyo alam na mangyayari yun? Hindi ba dapat na pag-aralan po yun? Hindi po namin na kasi. So sayang. Sayang po itong project, no? Kaya po, sa bayan ng Dicab Nueva Ecija, isang flood control project ang itinayo ng DPWH. Itinuturing na catch basin sa Nueva Ecija ang Dicab. Pero ang isang bahagi ng flood control project nasira sa kasagsagan ng bagyong Pipito. Sa dokumentong nakuha ng reporter's notebook mula sa DPWH, sinimulan ang proyekto noong February. Natapos naman ito noong June 2020. Ang halaga, mahigit 47 million pesos. Aktual nakuha ito ng mga residente sa bayan ng Dicab sa Nueva Ecija. Makikita dito ang pananalasa ng Super Typhoon Pipito. Bigla namang nakaapaw, napigtas po yung dike namin. Kaya dito po natapat naman sa bukid ko yung agos. Kaya po na-wash out lahat yung tanim namin. Ito lang yung mga ilang na buhay. Mga ilang puno lang itong natira na ito. Wala na, hindi na rin gaganda ito. Pinoproblema ngayon ni Mang Jose kung paano niya mababawi ang puhunan ng mahigit 50,000 pesos na pinangutang pa. Kaya po malaking gastos na rin ng ikuha namin dito. Tapos nagkaganya naman po. Sa datos ng DPWH, mahigit 5,500 na flood control projects ang natapos mula 2022 hanggang 2024. Ang kabuang pondo na nagastos sa mga proyektong yan, umabot sa mahigit 268 billion pesos. Tanong ng marami, sa kabila ng libu-libong flood control projects, ay sunod-sunod naman ang naging pagbaha sa Region 3, NCR at Bicol Region nitong mga nakaraang buwan. Ang November 6, tinalakay sa Senado ang pondong inilaan para sa mga flood control project na umabot na raw sa higit 500 billion pesos sa loob ng 3 taon. Na ang budget ng ating pamahalaan for flood control alone, kasama ang DPWH, MMDA, Climate Change Commission, DENR, etc., ay tumataginting na 1,444 million a day. So, gusto nating may check at malaman kung saan ba ito napupunta.